Sila yung mga kapatid na sila yung binigyan ng Panginoon ng ganung klase ng understanding. Sila yung makakahusga kung yung tao ay talagang may ketong o wala. Pero ang tao ay hindi binigyan, ang mga normal o yung mga wala sa priesthood o wala sa paglilingkod ay hindi binigyan ng Diyos ng tungkulin o ng authority na makapag-decide whether the person has a leprosy, yung tao ay may ketong o wala. Kailangan ipakita yon. Ipakita mo sa saserdote. In fact, sa Testament, there was a time when there were 10 men with a leprosy. And then when they came to Jesus, this leprosy were thinking that Jesus would just have to simply say, okay, I'm Jesus, you're gonna be healed. That's fine, no problem. Hindi eh. Hindi sinabi ng Panginoon na gano'n eh. Hindi sinabi ng Panginoon sa 10 may ketong na magaling na kayo o pinagaling kayo sa inyong pinanampalataya. Anong sabi ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, okay, kayo may mga keto, bumalik kayo sa saserdote. Ipakita ninyo ang inyong balat. Natatandaan nyo yun mga kapatid sa New Testament? Because in those times, wala pa tayong doktor. Wala pang mga medical experts, wala pang healthcare professionals. Ang binigyan ng karapatan at tungkulin na magdesisyon at magbigay ng conclusion whether ang tao ay may ketong o wala ay ang mga saserdote noong unang panahon. So in this particular case, pag ang tao ay parang may ketong o sintomas ng ketong, kasi minsan pareho ang sintomas niyan eh. Baka langib lang yan, hindi naman pala ketong. Kaya tama sabi ni brother, baka naman nagkakamali ka ng hinala. In the same context, gamitin natin sa context ng judgment. Baka naman nagkakamali ka lang ng akala. Baka lang akala mo lang. Akala natin, sigurado tayo sa akala natin eh. Pero most of the time and sometimes, alam natin, akala mo ay hindi totoo. Tamang duda lang. Tamang hinala o presumption. Hindi talaga siya founded, hindi talaga siya substantive, hindi siya substantiated, walang proof. Kaya paminsan may lumalapit sa akin na, ay attorney, itong tao to ganto na ba, meron na siyang kinakasama. Ang unang tanong ko niya, sister, check mo. Wala po, nararamdaman ko lang. Pwede ka ba pumunta sa court, sasabihin mo sa judge, yung asawa ko, babaero. Anong proof mo? Nararamdaman ko lang. Nahuli ko lang siyang may ka-text. Sino ka-text? May babaeng ka-text. Bakit? Dapat ba ng lahat ng ka-text ng asawa mo? Dapat lahat lalaki. Baka duda lang. Until such time that you have, kaya ang law, lagi siyang beyond reasonable doubt. Lalo na pag crime. Pag crime, hindi pwedeng on the balance of probability. Ibig sabihin, pag civil kasi ang litigation, example, civil, example, nag-drive ka, tapos pagiray-giray ang sasakyan. Civil litigation yun, on the balance of probability. Siguro lasing siya, kaya sa pagiray-giray, kaya yung sasakyan niya pagiwang-giwan na pa-swerve-swerve. Siguro, balance of probability. Pwede mong gamitin yun sa civil litigation. But on the criminal side, hindi pwede. Kailangan laging beyond reasonable doubt. Ano yung ibig sabihin? Dapat, beyond reasonable doubt talagang walang duda na talagang siya ang pumatay. Walang duda na talagang siya ay may babae. Walang duda na talagang siya nagnakaw kasi may mga ebidensya. Ganon din sa judgment ni Aaron bilang priest. Kailangan makita ni Aaron kasi binigyan siya ng karunungan ng Panginoon na siyasatin ang balat. Ketong bayan o langib. Hindi sinabi na dalhin mo yan sa mga kapitbahay mo o ipakita mo yan sa Facebook. Tingnan mo kung ano sasabihin ng mga tao. Magbutuhan, ketong o hindi ketong. Walang butuhan noon eh. Ang laging utos sa mga tao, sa mga taga-Israel, pumunta lagi sa sacerdote because they were the one who were given the authority to conclude whether
the skin disease o yung tinatawag nilang allergy ay ketong o hindi. Ang tao noon na may ketong, yan ay itinuturing na napakarumi. Na ang mga yan mga kapatid ay sisirain nila ang kanilang mga damit. At wala silang gagawin sa kanilang buhay kundi sumigaw ng unclean, unclean, unclean. Wala silang gagawin ng gano'n. Lagi silang sisigaw na marumi ako, marumi ako, marumi ako. Maaaring yung ketong ay isang kasalanan, maaaring kasalanan. Lagi siyang representative of sins. Kasalanan siya. Kaya mahirap ang may ketong noong unang panahon. Kasi pag nagkaketong ka, quarantine, walang swab test. Pag nagkaroon ka ng ketong, ketong yan aalisin ka nila sa karamihan. Aalisin ka nila. Ang sabi rito, it's a horrible disease. Horrible. Napakasamang sakit sapagkat ikaw ay ihihiwalay. Amen? So, they have to be separated, mga kapatid, for sanitary reasons. Nung unang panahon pala, meron na ring quarantine, may self-isolation na. Kasi, pag isinama mo yung mga may ketong sa wala, nahahawa. Magkakaroon ng contagious magkakaroon ng hawa-hawa at ayaw ng Diyos ng ganon. Kaya ang gagawin sa kanila mga kapatid, ihihiwalay. Ang leprosy mga kapatid, yan ay parang kagaya rin ng kasalanan. In many ways. There are many good reasons why many ancient rabbis, yung mga teachers ng Israel, considered leper as someone already dead. Kaya noong unang panahon pala, pagka ikaw ay merong kang ketong, parang patay ka na. Wala ka ng buhay. Wala, sa society, you are already dead. Kasi hindi ka na nilalapitan, pinandidirian ka ng tao. Ganon kagrabe ang leprosy. Parang pwede na natin sabihin na parang COVID. Pag sinabi ng mga tao, may COVID ako, lalayo ng mga tao. Gusto sa UK dito, pag umubo ka, lalayo ang mga tao sa iyo. Yung umubo ka lang yung naubo ka lang. Pero, oh my God. Are you okay? Di ba? Yung naubo ka lang, yung talagang normal na ubo lang, wala ka ng sakit. Talagang katatakutan ka ng mga tao. So, ang leprosy, ganun din. Pag nagkaroon ka ng ketong, talagang pandidirian ka, aalisin ka sa community. I-isolate ka nila sa pagkalayo-layong lugar na ito pa ang problema, ikaw lang mag-isa ang nandoon. Well, yung may ketong. Ikaw lang. Yung may ketong lang. Leprosy is like a sin in that it begins as nothing. Parang wala lang. Diba? Yung kasalanan daw, parang sa simula, parang normal lang siya Diba? Parang wala. Parang okay lang. Painom-inom lang. Pa-joke-joke lang. Diba? And then eventually, ano pa sinasabi sa kasalanan, kapatid? Leprosy is like a sin sapagkat it is painless. Painless, wala kang nararamdamang hapdi. Painless in its first stages. Ang sugal, mga kapatid, sa una parang konti lang, yun na lang yan. Bingo-bingo lang naman yan Pustahan naman namin, mga 5 pounds lang. Wala yun. Okay lang yan. Diba? O anong tawag doon? Ginagawa nilang mahjong. Ano pang ginagawa nila dito? Tong-it. Yan, tong-it. Yan. Yung tong-it, mga 5 pounds lang, 2 pounds lang. Ilang oras ang ginugugol nyo? Wala, 30 minutes lang. 1 hour lang, pampalipas lang ng oras. Ganun ang kasalanan It always begin as if it is not painful anyway. Walang hindi papakita agad sa'yo na masakit. It grows slowly. Ang kasalanan, parang, ang leprosy daw, parang tumutubo, parang langib lang siya. Unti-unting lumalago. Ganon din ang kasalanan. Hindi mo nararamdaman. Yung pa Facebook mo ng 10 minutes, kala mo 10 minutes lang.
Dumating na si amo mo, si ama. Kala mo 10 minutes lang, kala mo. Malalaman mo na lang. Nakakaisang oras ka na pala sa Facebook. Malalaman mo na lang, ang dami mo nang alam sa buhay ng iba. Malalaman mo na lang, ang dami mo mga napupuna sa iba. Nakakaisang oras ka na, hindi ka na nakakatulog, nagreklamo kang puyat ka. Bakit? Ang tagal mo sa Facebook. Ganun ang ketong. It grows slowly. Diba? Ano pa ang sabi? It often remits for a while and then returns. Minsan ganun eh. Kaya mahirap ang pagkukwit ng sigarilyo. Ang pagkukwit, ang hirap niyan. Mawawala yung gana mo, tas bigay. Kahit yung sa pagdadiet, ang pagdadiet ang hirap. Ang pagdadiet madali actually. Yung sample, ay gusto ko mag-diet ngayon. Mag-diet na ako ngayon. Ngayon na. Magda-diet na ako ngayon. But the hardest thing, at alam niyo mga kapatid na ako ay everyday, meron akong regime na at least 12 to 15 hours na diet. The hardest thing, diet, alam mo kung ano? Hindi yung magda-diet. Madali magsimula. Ang mahirap sa yung pag-maintain. Yung consistent ka on a daily basis na nagpa-fasting ka o hindi ka kumakain ng madami. Yun ang mahirap. Kasi yung desire mo, minsan gusto mag-start, sige magsimula na talaga ako. Okay yun eh. Pero babalik pa rin sa'yo yung craving. Yung magkikrave ka sa pagkain. Sarap ng cake, my God. Ibang wala na muna ng diet, bukas na lang. Promise? Promise na talaga, bukas na lang talaga. Ang sarap ng pinadala ni Brother Bill kahapon na ngayon? Crispy Kreme, my God, bukas na lang. See? Wala naman nakakaalam eh. Ganon din ang kasalanan. Mawawala yon, tapos babalik uli. Mga nag-gym, nag-gym ng isang buwan, tapos tumigil. Mas mataba pa sila kaysa sa dati. Kasi mas lalong lumakas ang kumain eh. Ganon din daw ang leprosy. Parang mawawala, tapos biglang babalik. Yun ang comparison ng ketong sa kasalanan. Ganon din kapatid, it numbs the senses. Yung ketong kapatid, ninanam niya, ngininimay niya yung senses. Pag hinawakan mo yung ketong, wala siyang pakiramdam. Kasi ngimay siya eh. Alam mo yung salitang ngimay o yung itinuturok na anesthesia, para siyang wala siyang pakiramdam. Yung mga taong manhid na kamanhid mo naman sa pag-ibig. Wala kang pakiramdam. Hindi ka sensitive sa pangangailangan ng iyong asawa. Ibig sabihin, manhid. Manhid na puso. Yan. Diba? Ganon din ang kasalanan. Ang kasalanan, walang pinipili yan. Walang pakialam yan. Yung mga tao magnanakaw, wala yung pakialam, Sister Edna. Basta, wala yung pakialam kung sino nanakawan niya. Wala siyang pakialam kung yung nanakawan niya ay matanda, mahirap, wala ng pagkain. Basta makapagnakaw lang siya, gagawin niya yun. At all cost. Mga mamamatay tao, ganun yan, papatayan. Sa Pilipinas, nakakaparoon na lang ako yung pagpatay ng tao, para na lang hayop, pinapatay na lang ang tao. Kasi manhid na eh. Manhid na ang puso. Yung mga babaeng nasaktan sa pag-ibig, marami nang nanliligaw. 10 taon nang hiwalay at tapos na ang kanilang asawa. Pero dahil manhid na ang puso, ayaw na muling buksan ang kanyang puso sa panibagong pag-ibig. Manhid. Ganon din ang kasalanan. Ganon din ang ketong, mga kapatid. And then it causes decay and deformity. Yung ketong, sumisira daw yun ng katawan, ng skin. Sumisira siya ng structure ng skin. Nagkakaroon ng deformation ng skin. Nasisira yung balat. Ganon din ang kasalanan. Ang ganda-ganda na ng buhay. Ang ganda na ng kinikita, pero walang katapusan. Pagnanais na lalong yumaman ng yumaman, nang dahilan na ng pagyaman ay panluloko na at panggagansyo na ng kapwa. Ang dahilan na ay kung ano-ano lang ginagawa. Maraming ganon. Panoorin mo sa Pilipinas, ang dami ng mga artista ang nabubuking, ang dami ng mga, in fact, sino nga yun, yung guwaping na si Fernandez, yung anak ni Rudy Fernandez, diba? Nahuli siya, nagdebenta na siya ng drugs. Isa pang artista ang nadakip at naaresto na nagbebenta rin ng drugs sa Cavite. Kaya yung kasalanan, kapatid,
Sa una masarap yan eh. Sa una parang wala ka nararamdaman. Sa una parang ang sarap ng pakiramdam. But eventually, it will cause the whole being na magkaroon ng deformation. Magkakaroon ng deformity. Mararamdaman mo, dati ang ganda ng buhay, ang ganda ng kinikita. Maayos na pagkita. Pero dahil sa kasalanan, nasisira ang buhay. Huwag natin gawin yun, mga kapatid. Ano pa sinasabi? Ano pang ang relevance? It eventually gives a person a repulsive appearance. Yan. Yung ketong, kapatid, dahil sa may ketong ka na, may ketong na yung tao, nagkakaroon na siya ng masamsang na amoy. Nagiging mabaho na. Marami ng tawang ayaw na makasama kasi ayaw kang sasama dyan kasi ano yan eh, ganito yan eh. Ganon din ang kasalanan. Ang ketong, may ketong pa noong unang panahon, bumabaho na yung amoy niya kasi siyempre may ketong na bumababa na yung moral, ayaw na maligo, ayaw na magbihis, ayaw na maglinis kasi isolated na. Eh sino pa namang pagpapagandahan mo? Kaya ako, mga kapatid, ang sinasabi ko sa inyo, mas maganda pa rin sa tao ang nagtatrabaho. Alam mo kung bakit? Kasi pag nagtatrabaho ka, Brother Ben, araw-araw naliligo ka, Sister Edna. Diba? Araw-araw, Brother Ben, nagpuput ka ng moisturizer. Magpunta ka sa Pilipinas. Yung mga tao hindi na nagtatrabaho, nasa bahay na, hindi na naliligo, hindi na nagtututbrush, hindi na bumibili ng mga bagong damit. Kasi, ba't naman ako bibili ng bagong damit? Dito lang naman ako sa bahay. Kahit na nasa bahay ka, magsuot ka ng bagong magandang damit. Ano ba? Ba't ka ba nagsuot ng bagong damit? Dahil lalabas ka lang para pag magarami sa iba? Hindi! Kailangan, kahit nasa bahay ka, bumili ka rin ng bagong damit para kasi that is the beauty. At least, mabango ka. Magpabango. Hindi yung kahit nasa bahay lang, hindi na naliligo. Kasi naman, hindi na ako maliligo kasi wala naman tao dito eh. Hindi yun. Liligo ka para sa sarili mo. Kailangan sa sarili mo, maramdaman mo na, ay, pinaliliguan ko ang sarili ko dahil gusto kong maging malinis. I brush my teeth kasi gusto kong maging maganda ang aking paghinga. Kahit wala kang kausap doon, hindi ka na magbabrush dahil wala ka namang kakausapin. Ano yun? Ay, may darating na bisita, may gagargle pa. Diba? May mga taong gano'n. Doon lang nagagargle kapag may darating na bisita. Pero pag wala, hindi nagagalaw ang gargle. Hindi nagagalaw ang toothbrush. Kaya yung sin, mga kapatid, nagiging dahilan upang yung mga tao ay pandirian o iwasan. Huwag niyong hayaan, mga kapatid, na sa paggawa na, kaya mga tao minsan, mapapansin mo, iniiwanan ng mga kaibigan. Iniiwanan ng mga tao dahil sa, siguro, ako naman ay siguro lang, baka marami silang kasalanan. Kaya mahirap sa tao yung nilalayuan ng mga tao. Yung, ay, iwasan mo yan pag nakita ka sa high street. Uy, nakita mo si ano? Oo nga, iniwasan ko nga eh. Ayaw kang makausap. Tatawag, pag tumawag, iniiwasan ang pagtawag mo. Ay naku, kapatid, sorry, busy ako. Nagbibisi-bisihan na lang, pero hindi naman talaga busy. Hindi ka naman magme-mayor, lagi ka na lang busy. Diba, mga kapatid? Ganon din naman, in the same way, mga kapatid, at nakakakita ka ng taong makasalanan, tingnan mo, baka naman mali ang hinalap. Kinakarate na gano'n. Tapos nakita mo lang na malayuan. Inilagay mo lagi sa Facebook, nag-aaway si Sister Edna at saka si Brother Ben. Nakita ko, sinakpan niya si Sister Edna. Kitang-kita ko talaga. In law, meron kaming kasabihan, even the honest person can make a dishonest mistake. Kahit daw yung honest na tao, pwede siyang magkamali sa pagsasabi ng maling mga facts. Bakit? Nakita mo pero hindi mo alam na si Sister Edna pala ay nabubulunan. Nakuha mo, kapatid? Sa laki ng isinubo ni Sister Edna na buto ng santol, ay siya hindi makahinga. Ang sabi niya, Ben! Ano nangyari? Eh, ang nabutan mo, sister, ginanon niya si Sister Edna. Hindi mo naabutan na nabulunan siya. Na madali tayong mag-conclude na yung ating naiisip
at nakita ay tama. Pero hindi mo alam ang buong istorya na kaya pala kinakarate dahil siya ay nabulunan. Nakuha mo, kapatid? Ganun din. Sa ibang bagay. Baka mamaya ang judgment mo mali. Yung hinala mo sa taong yun mali. O kahit na siguro ay ano yan, ganito ang ginawa niya. Oo, ganun nga ang ginawa niya. Hindi natin tinatanggi na mali ang conclusion mo. May dahilan si Brother Ben para karatihin niya si Sister Edna dahil nabubulunan. Pag hindi mamamatay si Sister Edna at yun ay kamamatay din ni Brother Ben. Kaya maganda na lang na karatihin na lang niya si Sister Edna para mawala yung buto na isinubo ni Sister Edna. In the same way, mga kapatid, sa mga tao na nagkakamali, kasi tao lagi nagkakamali yun eh. At hindi tayo saserdote para humusga sa iba. Ano sabi ng Panginoon? Bago ka humusga sa iba, tingnan mo muna ang iyong mata, ang iyong mukha sa salamin, baka sa pagsasabi mo sa iba na, uy, may muta ka, pero hindi mo nakita ang malaking bugal sa iyong mga mata. Tingnan mo muna, madalamin. Bago ka madalamin, uy, itong taong to, ganun siya. Pero mag-iingat. Kasi doon ka rin sasanayin, doon ka rin susubukan. Ang magandang gawin diyan, brother, tao makasalanan. Alam mo sa sarili mo na parang tamang-tama ang hinala mo. Alam mo ang gawin mo, Brother Matt? Lumuhod ka na lang sa Panginoon. Luluhod ka sa Lord, Panginoon. Sana po ay pag dumating man ang mga pagsubok na kagaya ng nararamdaman ng aking kapatid ngayon, na kanyang nararanasan ngayon, sana, Panginoon, ay malampasan ko yung mga pagsubok na yun, na hindi ako gumuho at hindi ako bumagsak. At Panginoon, yung aking kapatid na nakakaranas ng ganung mga pagsubok, sana, Panginoon, ay bigyan mo siya ng kalakasan. Kailangan natin, mga kapatid, ng panalangin ng bawat isa. Rather than magpulong-pulong tayo, yung iba ang gagawin, magbubuo pa ng grupo. O siraan natin siya, ganito siya eh. Mga taong ganun. Galit lang sa isang tao, magbubuo ng grupo ng fan club. Fan club against Ben. Fan club against Edna. At yung mga tao naman na hindi ka kilala, magagalit na sa'yo. Because some people, they will try to create and they will try to lie about you. Therefore, some people hate you, even though they don't know you at all. Kasi sinabi ng iba huwag kang magpapagawa sa kanya ng gano'n, toilet, di yan magaling. Pero hindi naman nila alam na totoo talaga yung sinasabi ng taong yun. Hindi rin naman nila alam kung totoo yung intention ng ano ba ang intention ng taong yun? Para lang manira? O totoo talaga ang sinasabi niya? Maaaring may karanasan siya, pero hindi lahat ng sinasabi ng iba ay totoo. Kaya, as a lawyer, pag may tao akong kausap, aalamin ko kaagad kung yung sinasabi niya ay tama doon sa kanyang ginagawa. Hindi agad ako maniniwala. Pag may nag-apply sa akin na, gusto ko pong ganito, gusto ko mag-apply na paralegal o secretary. So, magaling po ako. Patingin ng CV mo. CV mo maganda. At na pag nag-apply ka ng trabaho, may CV. Pero huwag ka maniniwala sa CV. Ang CV kasi, yung CV na tinatawag, yun ay maaaring mali. Graduate ako ng ganito. Magaling ako mag-alaga ng bata. Magaling ako maglinis. Ganito, ganyan. Pero tingnan mo talaga yung actual. Baka mamaya magbulag ka sa CV. Ganun din sa mga dalaga at mga binata. Meron akong kilala na in love. Nakita niya yung kanyang girlfriend sa isang disco house. Sa disco house, pag tinatama ng spotlight, maganda. May make-up. Pag tinama ng spotlight, talagang kala mo, talagang artistahin. Niligawan ng balalaking ito, Sister Edna. Yung babae. Talagang dinigahan na, talagang, alam mo, gusto ko na makita ko ang mga mukha mo, ng mata mo. Parang ikaw talaga ang mapapangasawa ko. Nung gabing yun din, talagang naging sila. Paggising nila, Sister Heidi, hindi makapaniwala yung lalaki. Nasaan yung nakita ko gabi? Bakit nawala? Ikaw ba ang katulong dito? Bakit ikaw ang katabi ko? Sabi ng lalaki, sabi ng babae, ako yung nakita mo kagabi.
Ako yun. Yun pala, daya siya ng kanyang senses. Nadaya. Kaya, wala siya magawa. Nangyari na ang mga dapat mangyari, so kailangan nilang makasal. Yun ang sinasabi ko mga kapatid na madali tayong madaya ng ating mga akala. Huwag ka kaagad dulundag. Sabol, may mga nagpapagawa ka ng bahay na ganito, ganyan. Oh, ako na yan. Naku, kayang-kaya ko yan. Naku, magaling. Naku, yung mga taong kala mong magaling magsalita, yung talagang lahat, kayang-kaya lahat. Naku, nakakatakot. Wag. Tingnan mo muna. Sige, ganito ha. Ito muna, bibigyan muna kita ng... Kaya maganda yung pag nagtatrabaho, may probation. Sa pagliligawan, may nagustuhan ka, dapat may courtship. Hindi yung kakikita mo lamang kanina agad, bukas, tayo na. Kailan nagsimula ang relationship nyo? January 1, 2020. Kailan kayo nagkita? January 1, 2020. Kailan kayo nagplano magpakasal? January 1, 2020. Lahat na yun. Pagkikita, first night, lahat pinlano. Wala na yung courtship. Hindi mo na binigyan ng pagkakataon ang panahon na magkakilala tayo. Kaya gusto ko yung kanta ni Ariel Rivera eh. Yung getting to know each other. Ang ganda nun. Mag-getting to know each other muna kayo. Baka, yung sinasabi ko palagi sa inyo, baka yung takip ay hindi tama. Tingnan muna. Baka mamaya maling takip ang pinantuhan nyo. Baka yung takip ng kaldero napunta sa takip ng bote. Hindi tama. Oh, bakit? Kasi yung takip muli na roman, yung relationship umiinit. At sa pag-init na yan, sister, pag ang kaldero. At pag hindi tama ang takip mo, alam ko minsan umiinit ang kaldero nila eh. Tama ba? Isa kumakalam yung umiinit dahil sa init ng apoy sa ilalim, yung kaldero alam. At kung ang takip ay hindi tama doon sa kaldero, matutumba ang kamay, mawawala ang takip. Oh. Kaya mahalaga yung compatibility. Doon mo malalaman na compatible kayo. Kasi kahit kumalam, hindi nawawala si Brother Be. Brother, nakukuha mo ba ang sinasabi ko, Brother Be? Oh. Pero minsan may mga relationship na, ay, nandyan lang siya pag good time. Pag nandyan na yung bad time, wala na yung takip. Okay? In Leviticus chapter 12, pero nagsimula tayo ng 8:15 eh. Like 8:16. If a woman has conceived and born a male child, then she, the mother, shall be unclean for 7 days. Okay? And then on the 8th day, the flesh of the foreskin shall be circumcised. So alam na natin yung mga logic na yan. But because of the time, bakit nagkaroon ng sinasabi rito mga kapatid na she shall then continue in the blood of her purification 33 days. When a son was born, a mother's ceremonial uncleanliness lasted an additional 33 days for a total of 40 days ceremonial impurity after giving birth to a male child. So pag ang napanganak na Sister Heidi ay lalaki, meron siyang certain number of days na unclean. 7 days, sabi dito mga kapatid. Yun ang sinasabi. Yun ang tinatawag natin ngayon, brother, leave. Kaya meron tayong maternity leave. Meron silang ceremonial uncleanliness, relieving her of many social obligations. Kapapanganak pa lang naman ng tao. Huwag mo namang asahan na kapapanganak pa lang, kinabukasan, rumaratsada na aloy siya. Alam mo, kinabukasan, trabaho na uli ako. Yung mga taong ganun eh. Kapapanganak lang ng Lunes, Merkulis, nagtatrabaho na uli. Pero hindi eh. Sabi ng Panginoon, mamahinga. Huwag kang hahawak ng mga banal na bagay. And then, mothers welcome these days of rest, seclusion, and bonding with the newborn. Bigyan ng panahon ang mga nanay na makabanding ang kanilang mga anak. Amen? Kaya nakakaband ang mga bata. So, nanganak ang isang babae, meron siyang time to bond
with a newborn. Bigyan natin sila ng panahon na makabad naman. Bakit naman po, pag babae ang ipinanganak, bakit naman po dobling beses? Unfair. Hindi. Bakit? Ito ang sabi ng Diyos, sister, ang Panginoon. But if she bears a female child, then she shall be unclean for 2 weeks. Kasi sa lalaki, 1 week lang. Pero sa babae, bakit nga naman 2 weeks? As in her customary impurity, and she shall continue in the blood of her purification 66 days. Sa lalaki, 33 days lang yung purification Sa babae, 66. Yung customary impurity, 7 days lang sa lalaki. Pag ang pinanganak ng nanay ay babae, 14 days. Laging doble. Ito kapatid ang sagot dyan. The time period for each phase was double of that when giving birth to a son because of the logic, kapatid. She shall continue in the blood of her purification 66 days. The longer period of ceremonial uncleanliness for the birth of a daughter should not be understood as a penalty. Hindi sa penalty, kapatid, actually. Okay? But it is linked in the idea that the time of impurity is for the symbolic responsibility of bringing another sinners into the world. Diba, pag pinanganak mo, lalaki, anak mo si Matthew. Lalaki. Ang lalaki, hindi pwede mag-anak. Diba? Symbolically speaking, pag ang ipinanganak mo babae, yung babae mo ipinanganak si Sister Denise, manganganak pa uli siya ng isa pang makasalanan. Kaya doble ang parusa actually. Hindi sinasabing parusa, hindi sinasabing penalty, pero para mas madaling maunawaan in our discussion, parang 2 beses kang magbibigay ng atonement offering or sin offering. Kasi ang inianak mo, merong kakayahan na manganak pa uli, mag-propagate ng another kaluluwa na isang makasalanan na naman. Kasi nung unang panahon, pag lalaki, lalaki yan hindi na maganganak yan. Pero nga pinanganak mo, babae, manganganak pa yung anak mo. Si Denise, mag-aasawa yan, mag-aanak yan. Another reason para uling matigis ang dugo ng Panginoong Jesus. Kung lalaki lang, isa lang ang tutubusin ko sabi ng Panginoon, nanganak ka, babae, di 2 na. Kasi si Denise, manganganak pa uli siya. Yun ang logic mo. Hindi sa penalty, pero nakalink siya doon sa sin. That a mother brings a sinner into the world who will bring still another sinners into the world. So, ayaw noon ng kaya noon nagkaroon ng one China policy na lahat ng lalaki bubuhayin nila. Pag babae, papatayin nila. Kasi nga, ang babae nagkanganak na nanganganak. Okay mga kapatid? So, yun ang dahilan kung bakit mas mahaba. Kasi, hindi mo nga kasalanan yun, pero carrier ka Ikaw ang nanganak doon kay Sister Denise. And for that reason, kailangan mong mamahinga ng mas matagal. Kailangan mong magbigay ng offering. Amen mga kapatid? Allowances for the poor. If she is not able to bring a lamb, because God knew that not every family in Israel could afford to bring a lamb for sacrifice at the birth of a child. Kasi noong unang panahon, kapag ang dala mong offering sa Panginoon ay tupa, mayaman ka. Yan ang status symbol noong unang panahon. Amen? Pero ang sabi ng Panginoon, if you are not able to bring, pwede kang magdalawa ng 2 turtle doves or 2 young pigeons. Yan. O sige, hindi mo kaya yung tupa, sige na nga, kalapati na lang. Binibigyan ng Panginoon ng leeway ang mga tao na mag-offer. Pero hindi, brother Jan, napansin mo, hindi in-exempt ng Panginoon na mahihirap. Walang exemption. Walang gagamitin ng Panginoon, Sister Mamaribik Wala siyang gagamitin sa Malakay 3:10. Anong gagamitin ng Panginoon kung wala kang binigay? Sabi ng Panginoon, Sister, the blessings of God is always conditional. Wala kang itinanim. Wala kang dineposit. Bakit ka nasa ATM?
Bakit ka withdraw ng ATM? Wala ka namang pinasok. Logic ng Panginoon. Bagamat mahirap, pero hindi in-accept ng Panginoon ang mga tao na walang ibigay sa Kanya. Kasi gusto ng Panginoon, lagi nagbibigay. Upang magkaroon ng Panginoon ng paraan para pagpalain ka. Yun ang dahilan nun. Hindi in-accept ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Ano pa ang sabi dito? Jesus' family offered only a pair of turtle doves. In the book of Luke 22 verse 22 to 24, nung ipinanganak si Jesus, Brother Johnny, malalaman natin na ang ibinigay ni Maria at ni Jose ay turtle doves lang. So alam natin na hindi mayaman si Jose. Alam natin na hindi mayaman si Maria. Hindi sila mayaman. It also means that the wise man who gave costly gifts to Jesus had not yet visited the family of Jesus. The priest shall make atonement for her. The sacrifice marked the end of time of ceremonial impurity. The mother will be regarded as clean. Kapag nakapag-offering na ang isang nanay, kapag nakapag-offer na ng offering, ibabalik na sa kanya yung status symbol niya na malinis na uli siya. So yung kapatid ng ating comment ni Pastor Don sa Leviticus 12 and 30, sa mga nanonood po sa Facebook, maraming salamat po sa inyong pakikipagkaisa sa amin. God bless you po.